Naniniwala po ang veteranong congressman ng ika-6 na distrito ng Maynila na si Benny Abante. Siya po ay nag-endorse ng pang-apat na impeachment complaint laban kay Sara Duterte na nakikita niya na ang one-third vote, 105 na mga congressman ay sasang-ayon para ma-impeach muli si Sara Duterte. At pagdating sa Senado, umaasa sila na ang mga ebidensya ay talagang titingnan at may iwasan na sumobra ang politika. Yan ang kanyang paniniwala. Although political, technical, and legal, pero sinasabi po ng veteranong mambabatas sa kanyang tingin sa Kongreso, malaki ang chance ang makuha ang one-third vote para sa panibagong impeachment or ma-impeach si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa. Pakinggan natin ang ilang pahayag po ng congressman ng Maynila. At this point in time. Tinatanong kasi dyan kung paano ho yung dahil sa open forum po. Inaasahan po niyan kasi numbers na pumirma last year. Yung mga pirma ng... numbers na pipirma this year. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about one-third of the members of the House to let it pass. So, palagi ko makukuha namin yun. Makukuha namin yun. So, Yun. Makukuha yung 105. ano po gagawin? Pag Ang nakuha tawag dito, one-third vote. more than enough, magkakaroon pa ng pagdinig o ipapasa ng diretso sa Senado. Ipapasa na yun directly sa Senado after the vote in the plenary. Yun ang talagang maaari mangyari niyan. Hindi po ba kayo nakakamba na sa Senado mahirapang makakuha ng sapat na numero? Actually, it remains to be seen, no? Medyo may pangamba rin sapagkat it will take 16 votes. 16 votes ang kailangan sa Senado. 16 for the Senate to actually mapag yun convict, no? So we'll find out. Hopefully, this will not only a political ploy, pero ang iniisip namin dyan that the senators will appreciate the facts, the evidences, the substance of the impeachment complaint. Yun ang mangyayari, no? Kasi pag naging political ploy yan, alam natin ang mangyayari dyan. Pero the appreciation of the evidences and the facts and the what the impeachment complaint said. Kompleto naman yung aking inendorso. Kompleto. So, Ayun. So, siya ho nag-endorso ng kaso. Ganun pala, 16. Ako, ang kwenta ko, dapat 18 para sigurado. Yung mga pabor na ma-impeach si Sara, 18 vote ang kailangan sa Senado. Pag umabot dun yung article of impeachment at magkaroon ng trial. 24 senators sila. Kung para say 18, so ang matitira doon sa oposisyon ay 7 na lang. Di ba? Ngayon, kung 16 ang kailangan boto para ma-impeach, yun daw yung 2/3 o 9 congressman, 9 senador ang oposisyon, para ganon. Pero bago dumating siyempre sa Kongreso muna, at yun ang sinasabi niya, sa tingin daw ni Abante, Congressman Abante, makukuha yung 1/3 vote after nun. Kasi yung 1/3 vote, lalabas lang yan after na madinig sa Committee on Justice. Kasi hindi pwedeng dadaan sa Committee on Justice. Under the rules ay meron pong 60 days, 2 months sa Committee on Justice ang isang impeachment case o process. Ganun po yun. Kapag merong sufficient inform, sufficient substance, so titingnan yung mga ebidensya, 60 days po yung dapat panahon para sa kanila. Bibigyan ng lahat ng pagkakataon. Ang nag-endorse, ang complainant, at ang akusado, at yung mga abogado. Labanan ng ebidensya, dokumento at testigo. 60 days po ang allowed sa Committee on Justice bago sila magkaroon ng final report. Kung di-dismiss or may probable cause. Pag sinabing mayroong probable cause, nakuha yung
majority vote ng Committee on Justice na 39 yung regular member, plus yung ex officio, mga 50, lahat-lahat yan. So, i-endorse yan sa committee, sa plenaryo. Doon kukunin yung 1/3, hindi sa hearing, hindi sa committee. Doon sa kabuuan ng 300 plus congressman, yung 1/3 noon, pag nakuhang bumotong pabor sa recommendation ng Committee on Justice na may probable cause, itatransfer na po yung article of impeachment. Ganun po ang sitwasyon. So, yun ang sinasabi ni Abante. Sa kanyang pakaramdam bilang veteranong mambabatas, bilang endorser, makukuha daw yung 1/3 vote. Ibig sabihin, kung sa committee, feeling niya lulusot na. Sa plenaryo, ang tingin niya lulusot din. Wow, ganun katindi ang kanyang forecast. Siyempre, ayaw yan ng mga anti-Marcos. Ng mga anti-Marcos. Pero sa totoo lang, kung yung identify na pro-Duterte ang aasahan, ay wala, talo talaga. Kakaunti sila eh. Hindi pa nga pumapasok yung iba. Sino-sino ba yung mga pro-Duterte ron? Yun lang magkapatid na Duterte, tsaka si Ungab. Ilan eh, mabibilang mo lang sa kamay yung Duterte ron eh. Wala talaga. Yung minority, complainant pa nga yung iba eh. Di ba yung minority, yung Makabayan Black? At sina Dilima. At kung sino-sino pa ron na nasa minority yun Pero yung minority group na yun ang endorser. Yun ang nag-endorse ng 1, 2, 3 na yung impeachment complaint. Kaya kung aasahan niyo yung minority ng Kongreso para isalba si Sara, malabo. Wala talaga silang numero. Sa ngayon sa tingin ba ninyo si Pulong Duterte at saka yung dalawang Duterte makakahatak ng kanyang mga followers doon para ipagtanggol si Sara? Malabo yun. Inuulit ko nga, yung mismong minority na dapat ay magtatanggol kay Sara, na dapat na kontrol nila, hindi eh. Kasi yung minority, yun ang nag-endorse. Isipin mo, Sindanya, Dilima, Sitinyo, Lago, at saka ay puro opposition yun eh. Member yun ng minority, black, minority ng Kongreso. Isa kukuha ng vote si Duterte para siya isuportahan. Kaya yun ang forecast na sinasabi nakukuha ko yung forecast ni Abante. Kasi hindi lang siya veterano, hindi naman sa pagyabang tagal ko nagko-cover sa Congress. Sabi ko nga sa inyo, tagal ko reporter na naka-assign dyan eh. Alam ko yung galawan doon. Kahit minority, kung hindi ka naman kakampiyan, hindi rin kakampi talaga yan. Ang nangyari po ngayon, talagang matindi ito, yung minority, yung pa yung nag-endorso ng kaso. Isang kukuha ng politiko, isang kukuha ng supporters. Kaya nga, magagalit na lang yung mga hindi nakakaintindi. Magagalit na lang yung mga dito sa ating mga sinasabi. Lagi naman silang galit, pero wala akong pakalam sa inyo. Dahil ako, inaaral ko ang aking sinasabi at topic. Kasi nga, for information at education, itong aking topic. Walang walang fake news dito. Galit lang kayo sa akin, sinasabi niyong fake news ako kasi totoo sinasabi ko. Hindi niyo matanggap. Wala naman kayong ibang pangontra ko, hindi fake news. Kaya kayo nagrereklamo kahit sa mga comment section, nakakarating din sa akin yung mga comment. Kaya negative kasi hindi pabor sa inyo. Kaya yung sinasabing takot kay Sara, fake news, ay kalokohan yan. Walang natatakot kay Sara. Ayaw lang siyang tanggapin na maging presidente ng bansa. Yun lang yun. Sino ba siya para katakutan? Tinatanong ko lang. Please like and share.